Sariwa pa sa alaala ni Tandang Selo ang pagkalinga niya kay Basilio, bagamat pumuti na ang kanyang buhok. Gumanda na ang kanilang pamumuhay kaya't hindi na siya nangangahoy tulad ng dati. Bagkus ay abala naman siya sa paggawa ng walis. Anak niya si Telesforo na ang palayaw ay Tales. Dati itong nakikisaka sa isang mayamang tao na may-ari ng lupain, ngunit nang magkaroon ng 2 kalabaw at daang-daang piso ay nagsarili na kasama ang ama, asawa at 3 anak. Nagkaingin sila sa dulong bayan sa isang lupaing walang nagmamay-ari. Sa panahon ng pagkakaingin ay nagkasakit ang buong pamilya ng malaria hanggang sa namatay ang asawa at panganay na anak na si Lucia. Itay, dahil sa ating pagsisikap ay malapit na nating maabot ang ating mga pangarap sa wakas. Tama ka rin anak, kung may tiyaga, may nilaga. Ika nga, ipagpatuloy mo lang ang iyong adikain at huwag kang sumuko. Sayang nga lang at wala ng aking mag-ina upang saksihan ang ating natatamasang tagumpay. Anak, huwag mo masyadong isipin ang pagkamatayan nila Lucia at ang iyong asawa. Ang malaga ay nandito pa kami nina Tano at Huli para sa iyo. Telesforo. Magandang araw, Padre. Ano po yung sadya at kayo'y naparito? Pagmamayari namin ang lupang pinagtataniman mo. Kinakailangan mo magbayad ng buwis sa halagang 20 piso hanggang 30 piso taon-taon. 30. Ngunit paratang napakataas ang pinatong ninyong buwis sa akin. Yun ay nakasaad sa ating batas. Kapag nagtanim ka ng lupa hindi mo pagmamayari, ay kinakailangan mo magbayad ng buwis. Oh, ayan na ang pera. Anak, magpaumanin ka sa iyong pagkipag-usap. Ay, makakagugol ka ng masamang dami ng biyarang buwis mga kailan iyon. Marahil, pagmisa nila bilang ganti. Pagpalagay mo na lang ang 30 piso ay natalo sa sugal o kaya ay nahulog sa tubig at sinakmal ng buwaya. Pagkalipas ng 1 taon, naging masagana ang ani ni Tales at kumita ng pera. Nakarating ang balitang ito sa mga parayle at itinaas ang ipinataw na buwis kay Telesforo. Bebedo Cosia abundante, usted paga 5 dolyar. Especificado en leteta. 50. Ngunit paratang kalabisan na inyong hinihingi. Wala kang respeto, Telesforo. Oh, ayan ang pera. Ama, nariyan pala kayo. Sumusobra na yung mga prailing yun. Pinaghihirapan ko ang ating ani. Dugo at pawis ang ibinuhos ko. Tapos sa kanila lamang mapupunta. Marapat lamang na sa atin dun mapunta. Magpasensya ka pa. Ipagpalagay mo na lang na lumaki ng buwaya. Talaga namang napakamangmang ng Ingging si Talis. Patuloy siya nagbabayad ng buwis. Tama ang iyong sinabi. Siguro nga, isagad na natin ang buwis na sinisingil natin sa kanya. Guardia Civil!
Puntahan natin si Tales sa kanyang bahay. Masusunod po, Padre Camorra! Telesforo, kinakailangan mo na magbayad ng malaking buwis. Kung hindi ka magbabayad, ibibigay sa iba ang tungkulin sa paglilinlang dito. Tama! Ibibigay namin sa iba! Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Dugo at pawis ang aking ibinuhos para may ahon sa hirap ang aking pamilya. Ngunit hindi sa iyo ang lupaing nililinang mo! Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari, may kasulatan ba kayo na nagpapatunay na sa inyong lupain ito? Meron! At nasa naman iyon? Bakit mo kailangan makita? Hindi ako magbabayad ng buwis na inyong hinihingi hanggat wala akong nakikitang katibayan na sa inyong lupain ito. Huwag ka nga matigas, Telesforo! Handa akong makipag-usapin, may paglaban lamang ang karapatan namin. Kay barbaridad! Kunin ang anak na lalaki at gawing gwardiya sibil! Lai! Bitawan mo ang armas mo! Hindi! Huwag ang aking anak! Tara na! Iwan niyo siya! Anong gagawin natin, Ama? Hindi ko alam. Kailangan kong magbayad sa mga abogado. Kapag nanalo ako sa kaso, alam ko kung paano siya babawiin muli. Ginoong abogado, kamusta na ho ang aking kaso? Tatapatin na kita, Kabesang Tales. Mahina ang pag-asa ng kaso mo. Sa ngayon, masasabi kong ang mga praile ang kakampihan ng hukumang ito. Patawad, Ginoo. O anak, ano ang bumabagabag sa iyo? Sino ang may karapatan na umagaw sa akin ng lupang iyan? Nagdala ba sila ng isang dakot ng alikabok? At kapag tayo'y namatay, babalik at babalik tayo sa pagiging abo. Hindi ako magbabayad sa mga prailing iyon kung walang katibayan na sa kanila ang lupaing iyan. Nagpatuloy si Kabesang Tales sa paggugol ng panahon at salapi upang maipanalo ang asunto. Pabalik-balik siya ng kabisera at may mga araw na hindi kumakain o mga gabing hindi natutulog. Ang mga hukom ay hindi makapanig sa kanya dahil sa takot na maalis sa tungkulin. Mabubuting tao ang mga hukom at nagbuhat sa mararangal na angkan. Wala silang maisip na paraan kundi ang himukin si Kabesang Tales na magbayad ng buwis upang hindi makuha ang lupain. Sa mga araw na hindi siya umalis, may dala siyang baril bilang proteksyon sa mga gumagalang tulisan upang maipagpatuloy ang paglaban sa asunto. Ni hindi siya malapitan ng tagapangasiwa ng pari at tinatanaw lamang siya buhat sa malayo. Hanggat sa ipagbawal ng Kapitan General ang pagdadala ng baril at kukumpiskahin ang mga ito sa sinumang magtanggang lumabag sa kautusan. Ngunit hindi natinag si Kabesang Tales at nagdala ng gulok. Anak, ano ang laban ng gulok mo sa mga armas ng matulisan? Kailangan kong protektahan ang lupang binungkal ko. Bawat tubo na makikita na umusbong sa lupain na iyon ay katumbas ng butil ng asawa ko.
Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Sapagkat nagbabayad ka sa mga hukom at mga fraile, kinakailangan bigyan mo rin kami mga sawing palad! Dapat kang magbayad ng 500 bago ka matubos at mapalaya! Bibigyan ka namin ng 2 araw na palugit at kung hindi ka magbayad, ay tiyak alam mo na. Mag-iwan ka ng sulat nang malaman nilang dinukot natin si Tales! Amang! Meron ako natagpuang sulat. Ano na pong gagawin natin, Amang? Natatakot ako para kay Itay. Saan tayo kukuha ng 500 piso para siya'y matubos? Sa tingin ko, kailangan nating mangingi ng tulong sa Gobernador Rosilio, sa hukom sa Eskribador, at sa sininte ng Guardia Civil kung maaari. Ibinta mo na ang natitira sa iyo, sadyang napagalupit ng tadhana para sa atin. Paano kung hindi pa ito sapat upang ipagbayad sa mga tulisan? Maaari na matapos ang palugit nila sa atin. Kung hindi, ay pupugutan nila si Itay. Hayaan mo po, huwag kang mawalan ng pag-asa. Marami ang tumulong sa kanila. Nagdatingan ang mga kapitbahay, kamag-anak at pinakamaagap na si Hermana Bali na isang pusakal ng panggigera na napadala sa Maynila upang magserbisyo sa biyatro ng La Compradilla. Pumayag siyang ipagbili ang lahat ng alahas maliban sa isang lakit o agnos na may brilyante at esmeralda na ibinigay ng kasintahang si Basilio. Ang lakit na ito ay pagmamayari ng anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara. Ipinagbili rin ni Huli ang mga suklay, hikaw, maging ang kanyang rosaryo at nakadagdag ito ng halagang 50 piso. Marami pong magagandang alahas. Patingin ito, Huli. Ito, tingnan mo to. Bagay na bagay po sa inyo yan. Nabalitaan ko ang inyong sinapit. Papautangin kita sa isang kondisyon. Talaga po, maraming salamat po. Ito, tingnan mo. Kahit ano, gagawin ko para sa aking ama. Manilbihan ka bilang katulong sa akin. Po, pero, sige po, pumapayag na po ako. Kinabukasan din, araw ng Pasko, ay magsisimulang manilbihan ang dalaga. Hindi ito matanggap ni Tandang Selo na ang apong babae ay magpapakatulong sa ibang tao. Ang kanyang apong inalagaan at hindi man lang pinainitan sa araw. May hubog kandilang mga daliri ay aalipinin lamang at gagawing katulong. Amang, aalis na ako upang manilbihan kay Hermana Pencha. Kung alis ka, ako'y papunta sa gubat at hindi na babalik kailanman. Kinakailangan ko gawin ito upang matubos si Itay, upang may panalo ang asunto. Napakalungkot ng gabi. Hindi na umimik si Tandang Selo dahil sa hindi mawaring lungkot at sakit na nararamdaman. Balisa si Huli at sa guni-guni nakikitang ikakasal na sa maganda at mayamang babae si Basilio. Habang siya'y may hawak na pamaypay para sa amo at hawak maging laruan nito.